pong mababasa sa English version. Sabi po roon, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will bursting with wine. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanya po mga salita. Patuloy natin hingin ang gabay at patnubay ng Diyos sa ating kalagitnaan. Salamat po, aming Diyos, sa mga oras na ito na ang aming mga panyapak ay iyo pong idinako sa lugar po na ito upang kami, Panginoon, ay sama-sama mag-alay sa iyo ng aming pong pasasalamat. Kaakibat ng pasasalamat ay ang aming pong pagsamba. Kaakibat ng aming pagsamba ay aming pong mga pagkakaloob. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga talata na tinunghayan po namin, ang topic na nais mo pong may bahagi sa aming pong kalagitnaan. Ito ay Diyos, o Diyos, ay iyo pong ilagay sa matabang bahagi ng aming pong mga puso. At ito, Panginoon, na hindi lamang namin mapapakinggan, bagkus, Panginoon, ito po ay aming maisa sa pamuhay. Salamat po ng maraming, inagay po namin ng paspas. Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gagalaw at kikilos sa amin pong kalagitnaan. Binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri pagsambal kaluwalhatian. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpan natin si Lord. At si Lord palakpak para sa pagkakinaan. Sige po, Mr. Papo, palakpakan natin ang Panginoon. Dahil sa dapat po sa magdal ng kapihan at kaluwalhatian ng Diyos at kanyang mahal sa amin. Amen. Sige po, maupo na po kayo. First fruits opening. So mamaya po, bawat pamilya, picturean picturean bawat family. Kaya kung walang pamilya, individual na po. Mamaya pamilya po kayo rito. At ipopost natin para sa atin po, at kasama kakibat nito, gusto ko ipag-pray, mamaya, pag-pray natin yung bawat pamilya. Amen? So, kasi napakahalaga po nito, tama-tama, huling linggo ba kayo? Ng January, huling Sunday, dapat first Sunday ito eh. So, huling Sunday, pero ito nga, itong topic na ito, na first fruits opening. Sabi nga po, the Lord can raise up your standard of living. But don't forget to raise up your standard of living. Amen? Nandiyan ba yun? Ang Diyos daw po, kaya-kaya niya itaas. Amen? Yung standard ng buhay mo. No? Kaya-kaya kanyang payamanin. Kaya-kaya kanyang paginhawain. Amen? Pero kaakibat ng tinatawag na pag-angat ng ating mga buhay, wag na wag natin kakaligtaan na dapat ay tumataas din ang antas ng ating pagbibigay. Amen po ba? Bumalakbak po yung gusto itaas din ang antas ng buhay. Bumalakpak din po yung mga gustong itaas yung kanilang standard ng pagbibigay. Ang nakakalungkot po, pinagiginhawa tayo ng ating Panginoon. No? Pinayayaman tayo ni Lord. Tinataas ni Lord ang standard ng buhay natin, pero ang nakakalungkot, hindi naman tumataas ang standard ng ating pagbibigay.
para biglang tumahimik ang kapulunan. No? Dapat po, habang ikaw ay nagtatamasa ng mga biyaya, ng mga pagpapala na nagmula sa ating Panginoon Diyos, dapat ay lalong lumalago ang ating pong kahandaan na tayo po ay maging instrumento ng ating Panginoon as a channel of God's blessing. Amen. Amen. So, the principle of honoring the Lord, that is our theme. The principle of first fruits offering. Dito po sa mga talata na ito, ang sabi po ng verse 9, honor the Lord with your wealth. Tagalog, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Amen. Sino po rito mga mayayaman? Amen. Pumalakpak ang mga mayayaman. Amen. Glorifying the Lord with our wealth. Amen. Di mo lang alam, mayaman ka. Amen po ba? Malalaman natin mamaya kung ano-anong uri ng mga kayamanan na yan na po pwede natin ipagparangal sa ating Panginoon Diyos. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga na iparamdam natin sa Panginoon, ipangalandakan natin sa Panginoon Diyos, maging sa harapan ng mga tao na napaparangalan natin ang Diyos. Amen? So, different kinds of wealth. No? Meron po mga iba't ibang uri ng yaman o mga tanging yaman. No? Ano ang unang uri ng kayamanan? Financial wealth. Amen? So, sa pamamagitan ng mga pinansyal na kayamanan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? So, nakaka-bless yung pong ibang mga kapatiran po natin na talaga namang sila po ay nakahandang mag-bless, ano? O maging daluyan ang pagpapala. Amen po ba? At alam niyo po ba, damo na ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala, damo naman na lumalagasa yung pagpapala sa iyong buhay. Amen po ba? Sino po yung gusto magmagasa ang pagpapala sa kanilang mga buhay? Amen. Okay, palakpakan muli natin ang Panginoon Diyos. Kung gusto niyo magmagasa ang pagpapala sa inyong mga buhay, siguraduhin mo na ikaw ay dinadaluyan ng pagpapala. Amen po ba? So, parangalan mo siya sa pera na meron ka. Paano napaparangalan ng Panginoon sa ating mga kaperahan? Diba? Siguro, isa sa pagpaparangal sa Panginoon, yung ating po maging faithful po tayo sa pagbibigay ng ating po mga ikabo. Amen. Amen po ba? So, yung po tayo po ay faithful sa pagbibigay ng ating po mga tinatawag na giving. Maging instrumento tayo ng Panginoon para makatulong sa ating mong kapwa. Maging instrumento tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong sa pangangailangan ng Iglesia. Amen? So, literal, yung pong unang kahulugan ng wealth, kayamanan, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Amen? Napapag-pray po yan, pinag-pray po yan. Ako, nag-pray lang ako, sabi ko, Lord, pagpalain mo po ako. At gusto ko po na ako po'y maging daluyan ng pagpapala. Kasi hindi po ako makapagpapala sa ibang tao kung wala at hindi mo ako pinagpala. Amen? Magiging daluyan ka lamang ng Panginoon kung ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Sabi nga ng kasabihan, how can you give
if you don't have. Amen po ba? So, financial wealth. Sabi nga, honoring God with our wealth is about acknowledging that everything we have comes from Him. Amen? When you honor the Lord with your wealth, you acknowledge, no, that everything you have, hindi galing sa iyo, hindi dahil sa iyo. Galing sa Kanya. Ipinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon. At dahil galing sa Kanya, handa ka naman na maluwalhati siya, mapapurihan siya. Amen? Kaya nga sabi ng Deuteronomy 8:17, 18, na sabi ko, huwag ninyong iisipin, huwag ninyong aakalain na kaya kayo ay dumiginhawa dahil sa inyong karunungan, na dahil sa inyong strength, na dahil sa inyong wisdom. Alalahanin nyo na kayo ay gumiginhawa dahil binigyan kayo ng Panginoon ng kakayanan, ng iskate, ng talino. Galing kay Lord. Kaya bilang pagpupugay sa pinanggalingan, tama ba? Pagpapalaman sa pinanggalingan, hindi ka manghihinayang na ibigay ang para sa Kanya. Ay, tumalakpak. Glory to God! Financial wealth. Sino po yung gustong yumaman? Sino yung hindi mayaman? At sino yung gustong yumaman pa ng todo-todo? Amen? So, kayang-kaya ng Diyos. Kaya lang, dapat maging maayos ka. Amen? Upang sa ganon, payamanin ka man ng Panginoon, yung kayamanan na yan ay bibigay sa iyo ay hindi masasayang. Kasi kung hindi ka maayos, pinayaman ka, saan mo dadalhin? Madadala mo lang sa kalokohan niya. Di po ba? So, honor the Lord. Ngayon ang tanong, personal. Kung ikaw ay isa na sa pinayaman ng Diyos, pinaginhawa ng Diyos, napaparangalan mo ba ang Panginoon sa iyong kayamanan? Napaparangalan mo ba ang Panginoon sa iyong kaperahan? Nanuluwalhati ba ang Diyos? Are you with me? Financial wealth. So, give generously. Use your wealth for God's purpose. Okay? Mahirap ba yun? Not just only using your wealth for your own purpose, for your own benefits. No? Kaya ka pinagpala ng Panginoon, yun nga, to enjoy God's blessing. Personal, familial, and of course, ministry. Amen? So, gawain ng Panginoon. Are you with me? Pangalawa, letter B, parangalan mo ang Panginoon, honor the Lord with your intellectual wealth. Wealth din pala ang intellect. Amen? Isang yaman yan. Kaya nga naalala ko si Solomon, anong gusto mo? Magkakari ka sa Israel. Gusto mo bang patayin natin lahat ng mga kalaban mo? Diba? Wasakin natin ang kanilang mga kuta. Lord, ang hiling ko, wisdom. Karunungan. Amen? So, at dahil yan ang iyong hiniling, payayamanin na rin kita. Amen? Hindi niya hinihiling ang hiniling ang kayamanan. Ang hiniling niya, kaalaman.
intellect, talents. Kaya, through that talent, kung pwede ka mag-yumaman. Tama? Si Manny Pacquiao, boxing. Yumaman. Diba? Oh, si, ano naman, si yung billiard? Yung bata kay The Magician. Magaling ka kumarte. Magaling ka mag-artista. Diba? Magaling ka mag-tumbling. Stuntman ka. We have different talents. And that talent given to each every one of us for His purpose. Amen? Bakit magaling ka sa computer? Talent yan. Bigay ng Panginoon. Are you with me? So, pwede ka pala payamanin ng Panginoon sa pamamagitan niya. Hindi nga ng diskarte ni Lord. Kaya ito may mga businessman, businesswomen. Nadidiskarte ma-PR. Talent yan. Tama. Ginagamit yung talento na yun sa pagiging ma-PR para magkaroon ng maraming customers. Computer, technician. Dami-dami talent natin. Iba-iba tayong mga talent. Yung iba mga construction worker, magaling. Nagpaltada. Kulang na lang, pati mo kayo, papaltada lang yan. Diba? Pero, ano man talento meron ka, kagalingan kumanta, Sara Geronimo. Diba? Gumitara. Nag-drums. Lahat ng yan ay mga talento na ipinahiram ng Diyos sa atin. Isang kayamanan na natatanging ikaw lang ang meron niyaan. Practical and personal. Pero ang purpose niya ay hindi para gamitin mo lang. O kumanta ka sa mga kamunduhang kantahan. Diba? Kaya ka binigyan ng magandang katawan. Diba? Magandang pagmumukha. Anong purpose? To give glory to our God. Hindi dapat magamit na mabalahura ang pangalan ng Diyos. Parangalan mo ang Panginoon. Honor the Lord with your intellect. Amen. So, that is the purpose. Ano pa? Honor the Lord with your physical wealth. Parangalan mo ang Diyos sa iyong katawan. Parangalan mo ang Panginoon sa iyong kalakasan. Ang lakas galing kay Lord. Amen. Ang katawan na meron ka ngayon, galing sa Panginoon. Kaya napakahalaga na yung trabaho po natin ay atin pong magampanan. Amen. Palakalan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga lakas. Ang lakas na ito ay magamit natin para siya po ay atin pong mapaglingkuran. Amen. Mapagsilbihan. O yung mga parangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag na social wealth. Honor the Lord with our social wealth. Meaning to say, parangalan mo ang Diyos sa iyong relasyon sa mga tao. Amen.
Dalawang partido ang kumukuha sa akin. Partido ni Cap, partido ni Kagawad Dani. But both of them refused. Gusto nila ako makasama bilang kagawad. Is coming election. Bukod sa ayaw na aking pamilya, iniisip ko, pag sumama ako kay Kapsami, yung kampo naman ni Kagawad Dani, nagtatampo sa akin. Pag sumama ako kay Kagawad Dani, nagtatampo ang... Di ko ba? Eh, pareho na akong naka-establish ng relationship sa kanila. Kaya, ang ginawa ko, nirepis ko na lang parehong halo. Nandito nila ako sa likod ninyo. Tutulong, susuporta. Bakit? Ayaw kong merong magagalit sa akin. Ayaw kong may magtatampo sa akin. Ayaw kong merong manitison sa akin. Social media. Yung ikaw ay nasasama sa isang grupo and at the same time, nasa grupo ka, nasa samahan ka ganyan, habang nakikisama ka, you are a blessing to them. Your life is such a blessing for them. Amen? Nasa simbahan ka, your life is such a blessing. Amen. To each every one of us. Hindi ka katinisuran. Hindi nakakahiya ang buhay mo. Hindi ka gagawa ng mga bagay na lihis sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Yan ang isang pagpaparangal sa pamamagitan ng ating pakikisama sa ating kapwa-tao. Walang away. Lahat pati. Amen? Walang hinanakit. Walang kimkim na mga sama ng loob. Walang galit na nakaimba. Amen? Paraan ng pagpaparangal sa ating Panginoon Diyos. Amen? Our social relationship. Kaya sabi mo sa katabi mo, patawad kung meron ako nagawang pagkukulang. Amen? So, our family life, bahagi na social life yan, kapitbahay. Sabi ko nga kasi madalas sinasabi ko, yung iba sa atin ang babay sa loob ng simbahan. Tama? Pero pagdating ng bahay, demonyo. Diba? Sama ng ugali. Bakit ay pinapakita sa kanyang mga mahal sa buhay? Kaya sa halip na madala, ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi niya madala. Kasi nga, mabait na sa loob eh. Diba? Holier than thou kapag ka nasa loob. Amen? Dami natin mga social life. Mga organization, everything. So, pakaiwas-iwasan po natin mga kapatid, ang tayo po ay maging daan na matisod ang ating kapwa-tao. Amen? Kapitbahay man yan. Tama ba? Katulong mo man yan. Ay, bear ang iyong tinatawag na pagtingin. Yung bang wala kang nilalamangan? Wala kang tinatapakan? Tama? Part of our social life. Pagpaparangal sa Diyos yun. Amen? Kaya masabi ng Bible, love God above all and love your neighbor
as yourself. Amen? Hindi magiging healthy ang relationship mo sa Kanya kung unhealthy ang relationship mo sa tao. Tama? Paano mo iibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang ibigin. Diba? Paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal kay Lord, mahalin mo yung kapwa mo. Tama? Glory to God. Spiritual wealth. Parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong malalim na relasyon sa Kanya. Amen. Dakilang kayamanan po ito. Diba, minsan nabanggit ko na nung araw, kahit ako personal, ang aking motto, mapagtapos lang ng pag-aaral ang mga anak. Masaya ka na. Amen. Pero when I become a Christian, dapat when we become a Christian, mailapit ko lang ang aking mga anak sa Diyos. Masaya ka na. That's the first and the foremost. Amen? Secondary na lang ang pag-aaral. Secondary na lang ang kayamanan. Ang pinakamahalaga, lalim ng relasyon ng bawat isa sa atin sa Panginoon Diyos. Pagka malalim ang relasyon mo sa Panginoon, sobrang yaman ka. At ang yaman na ito ay hindi kayang nakawin. Amen? Hindi kayang kunin ng sino man. Kaya, isang napakahalaga. Minsan kasi, inaayos natin ang relasyon natin sa kapwa-tao. Pero yung relasyon naman sa pamilya, hindi ayos. Amen? Balance, mga kapatid. Pero ang prioridad, relasyon kay Lord. Relasyon sa pamilya. Relasyon sa gawain ng Panginoon. Mga paglilingkod natin sa Panginoon. Relasyon sa ibang tao. Relasyon sa ating sarili. Minsan, yung ating tong sarili na mapabayaan din. Are you with me? So, kaya sobrang yaman mo pala. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka pala. Kala mo lang hindi. Hello? So, kung ikaw ay spiritual, mayaman ka. Kung maayos ang relasyon mo sa kapwa-tao, mayaman ka. Amen? Kung ikaw hindi mga talento, mayaman ka. Eh lalo-lalo kung ikaw ay maraming pera sa bangko, mayaman ka. Are you with me? Kaya akala mo lang, hindi ka mayaman. Pero ang totoo, mayaman ka. At dahil mayaman ka, ano dapat mong gawin? Ano? Parangalan mo ang Diyos sa iyong kayamanan. Amen? Kung wala pakpok yung gusto ng kayamanan ng Diyos. Malawak. Dati alam natin, pera lang ang pinag-uusapan yan eh. Eh, yung pala, ang lawak pala ng pinag-uusapan ng kayamanan. Amen? Pero ang pinaka-bottom line, eh ano, nasa iyo lahat ito. Kung hindi mo naman napaparangalan ng Diyos. Tama? Di sayang lang. Pangalawa, honor the Lord with your first fruits. So, first fruits, unang bunga o pangunahing bunga. No? So, nung akin tinitingnan, hindi pala unang bunga lang. Eh, iba mga simbahan,
dinodoktrina nila na yung unang sweldo ng mga member nila ibibigay sa gawain ng Panginoon. So, okay ba yun? Kaya niyo ba yun? Pero nung aking tinitignan, hindi pala yun. No? Kaya niyo ba? Sabi nga, honor the Lord with your first fruits. Parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng unang ani, na ang ibig sabihin nito, the first fruits of the flocks and the first fruits of vegetation and the first fruits of your grains. In Exodus chapter 23, verse 19a, ang sabi po roon, as you harvest your crops, bring the very best of the first fruits or harvest to the house of the Lord. Bring the very best. Dalhin ninyo ang the best. Amen? The best na pagbibigay. So, yung faith pala, hindi lamang basta faith. Faith is giving. No? Ang bunsod ng pananampalataya, may pagkakaloob. Patunay. Hebreo chapter 11, verse 4. Sulat na, hindi nasama ko. Ang sabi po ng aklat po ng Hebreo, kapitulo 11, talatang 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos. Ano to? First ako. Bakit mo? Yung asawa ko pinag-first school. Actually, si brother King nagbigay sa akin kanina. Thank you, brother. So, ito po, tuloy lang. Verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Amen. Dahil sa pananampalataya. Ano yung nagbulso sa kanya? Nag-alay. Amen. Ano inialay? Si Cain, nag-alay. Si Abel, nag-alay. Tama? Ang inialay ni Abel, pinaka-mabuting handog. Amen? Faith is giving. Ang pananampalataya nagbubungsod na ikaw ay nagiging mapagbigay. Lalo tigit sa gawain ng Panginoon. Pag gawain ng Lord, hindi ka panghihinayang. Ang ibibigay mo yung the best na kaloob. Amen po ba? Sabi ulit, dahil sa pananampalataya, ang root, faith. Ay kung hindi ka mapagbigay. Ano yun? Lack of faith. Ganun ba yun? Malinaw ang dahilan, kaya naging giver, at ang ibinibigay the best. Faith. Pananampalataya. Amen? Okay. Sabi roon, kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Amen po ba? Amen. Kinilalang matuwid. Kaaya-aya kasi ang handog. Amen? At sabi roon, kahit patay na,
nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen. So, ang ganda. Kaya, ang pananampalataya with action. Salvation is grace. Ano po? Pero, yung saving faith, it accompanied works. It is not alone. Salvation is by faith alone. But saving grace, saving faith, is not faith alone. Amen? It produces, it always produces works and actions. Amen? Yun po yung malinaw. Kaya nga, first fruits. Pag sinabing first fruits, pangunahin. Amen? Its significance. Bakit nagbibigay ng first fruits? Ito po ay pagkilala sa Diyos bilang ang Diyos ang siyang provider. Amen? Kinikilala mo. Ano mang meron ka, pahiram ng Diyos. Galing kay Lord. At bilang pagpupugay at pagpapasalamat, ibinabalik mo sa Kanya yung pangunahing bunga. No? Yung the best. Pag sinabing pangunahin, the best na alay kay Lord. Amen? Kaya nakakalungkot, hindi pa sa atin, kung hindi ka na 50,000 o baka 100,000. Tapos, ang offering, 500. Tapos mga katwiran, pastor, mula sa puso, hindi napipilitan ka. Ano ba yung katwiran? Pag nagbigay, in proportion. Tignan lang, in proportion to your income. Di ba yung babae, tsaka yung mga nagbibigay doon, nagbigay daw ang babae ng kusing. Tumunog na eh, lakas pa ng tulog. Pero kinaligdan ng Diyos, kinalugdan ng Diyos ang nagbigay ng kusing. Yung mayaman na nagbigay, ano yun? Baka papel yun. Pero hindi kinalugdan ng Diyos yung mayaman na nagbigay. Tignan nyo bakit kinalugdan ng Diyos yung babae na pulubin na mahirap? Kasi, yun na lang yun eh. Yun nasa kanya. At dahil sa pananampalataya, ibinigay niya yun. Yung siya bubuhay niya. Amen? Kaya, faith is giving. Amen? At naparangalan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bunga na ito. Pangalawa, pagpapasalamat at pagpapahalaga. No? Maging mapagpasalamat. Iba yung 10 ketongin. 10 sila pinagaling. 10 sila naging malinis.